Pray. Pag-aasas na delikado sa ating kalsugan. Umabot sa mahigit 260 million pesos ang ginugo ng Philippine National Police sa patong sa ulo sa mga most wanted criminals sa bansa noong 2010. Yung may day, Ay, tayo! Matikas yan. Ngayong taon, ilang milyon na naman kaya ang guguguli para matuntun ang mga tinaguriang halang ang bituka. Sa magpapatuloy ng inyong under special investigation sa pagtuklas sa pinakapeligrosong lugar sa Pilipinas, samahan akong pasukin ang tinatawag na last frontier ng mga kriminal. Namumukod tangi ang Palawan sa angkin nitong likas yaman. Nominado ito ngayon bilang isa sa 7 Wonders of Nature dahil sa kamangha-mangha nitong underground river. Ang pinakamalaking probinsya sa Pilipinas na may higit 1,700 isla ang tinaguri ang last frontier ng bansa dahil ito ang kahuli-hulihang nasakop noong panahon ng Kastila. Sa mayabong nitong mga puno at halaman, tinagurian ang kabisera ng Puerto Princesa bilang isang syudad sa loob ng isang gubat. Tahanan din ito ng maraming buhay ilang na dito lang makikita. Pero nanganganib na maubos na. Isa sila sa mga yaman ng Palawan na para lamang maproteksyonan, ikinukulong sa hawla. Ang nakakabahala, ang dapat sana'y matagal nang nabubulok sa kulungan, dito nakakahanap ng kanilang kalayaan. Meron kami inaresto na taga Masbate, meron kami inaresto sa mga iba-ibang probinsya na nandito sa Palawan nagtatago. So siguro napipili nila na dito magtago sa aming lalawigan sapagkat una, malawak ang ating lugar. Pangalawa, malawak ang ating karagatan, malawak ang ating gubat. Nitong nakarang Marso, nasa kote sa pinagtatago ang apartment sa Puerto Princesa ang isang PhilAm na wanted sa Estados Unidos sa kasong child molestation. At nagtago rito na mahigit 25 taon. Pagkakilala ko si Doc ang pangalan niya, pero hindi ko alam ang full name niya. Kapitbahay ko siya. Huli na, nung narinig na lang namin sa ibang kapitbahay namin na nahuli nga raw si Doc. Mabait naman siyang kapitbahay. Saka minsan naman wala siya rito. Actually, ang mapa na ginawa ng ating informante nandito lang sa loob ng Puerto Princesa.
So, ang suspect ay nakatira sa bahay ng kanyang kapatid. Kaya mahirap sa isang operatiba na hindi natin nasiguro na sa loob ng bahay ang suspect kasi hindi niya bahay yun eh. Isang linggo ring nag-antabay ang aming team para sa operasyon na ito. Ngayong gabi, namataan ang suspect sa nasabing lugar. Nandiyan sa loob ng bahay nandiyan. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang mga pulis. Hindi ko po alam. Hindi ko pa anong nilarang. Hindi pa po Ano ako number niya? Pati naman niya. Para ma-order mo na lang sa amin sa CIDC. May warat na lang dito lang. Para Ang pagiging successful ng operation, nakadepende raw sa kung gaano kagaling ang galamay ng pulis. Okay. Nandito. Ayan, sumisilip sa likod, mga kasama natin sa likod. Nandito, puro mo na. Nandiyan, hindi na makakalabas yan. Marami kami sa likod. Ilabas mo na. Ayan, yan, mga kasama natin. Sandali. Ikaw si... Yung... Wala na. Pati siya na ako sa bala. Ang isang miyembro pala ng operatiba, hindi pulis, kundi sibilyan, na siyang susi sa pagsakote sa akusado. So okay naman po kayo sa procedure na ginawa niyo? Okay lang po. Kasi mas maganda na yan na malutas yan. Kaya ginamay niya itong uncle ko at saka yung mister ko. Yung nakakulong ko, pinsan buo ko po. Yan ang dahilan na para gumanti ito, makaganti ito nung pambubugbog nila nung Ang sabi kasi ng ating kung kung ano man ang dumating ito, harapin natin. Kasi yung boundary affidavit namin dapat nung time na yun, nung pag-surrender nung pumatay. Andyan hawak ko kayo. Alam mo yun. Susunod, kilalanin ng James Bond ng Palawan. Yung doon sa naging involved ko na trabaho, 300,000 po ang nakalagay na reward sa particular na yun. Pagbabalik ng iyong Under Special Investigation.